Hey guys, it's me Joanne. Good morning everyone. So, I hope na nasa mabuti kayong kalagayan, saan mang panig kayo ng mundo. And yes, our topic for today is bakit mayroon insecure? 'Di ba? Hindi naman natin 'yan maiiwasan, 'di ba? Mayroon din nangyayari din 'yan sa siblings, you know. May mga na insecure tayo. Na nangyayari din yan sa ating mga kaibigan and then dito sa YT din marami din ganyan din nagkakaroon ng insecure. Ano nga ba ang insecure? So insecurity kasi may mga tao talaga na kumbaga hindi sila kontento kung anong mayroon sa kanila. Kapag nakakita sila sa ibang tao, nasasabihin nila na, bakit siya mayroon, ako wala? You know, something like that. And sasabihin mo sa sarili mo, bakit siya nakapasa ng board exam, ako hindi? 'Di ba? So, hindi natin maikukumpara ang ating mga sarili sa ibang tao. Kung ano man ang mayroon sila, it's because pinaghirapan nila yun. At kung para sa iyo talaga is para sa iyo, 'di ba? Hindi natin pipilitin. And kung anong para sa iyo, maybe it's not today, maybe it's not tomorrow, it's not in another month, it's not other year. We have to wait, 'di ba? Ako, did I also feel insecure? Someone else? Um, honesty, honestly lang ha, guys. Yes, I feel naramdaman ko rin na magkaroon ako ng insecure. But, kasi noong when I was in college, kasi yung parents ko, hindi talaga, lahat ng mga gamit ko everything is bigay-bigay lang talaga. Kasi of course, my parents, they cannot afford it. I really admit that, na mahirap kami, na yung parents ko, hindi sila nakakabili ng mga needs ko, but I understand, I understand that situation na kaya nga ako nagpupursige mag-aral, 'di ba? And then kasi yung cousin ko, she is a teacher also, she's already a teacher, and hindi ka talaga makakapasok sa kanyang room, kasi yung kanyang room is yeah, I don't know, maybe she just like scared, I don't know, ha, and nakapasok ako one time, kasi syempre magpapasukan na, and 'di ba pag college, 'di ba, hindi pwede yung, yung bag na parang pang high school, 'di ba, dapat pang na parang pang lady na, 'di ba, yung mga hand, kumbaga dito sa kanila is sakosh, kumbaga. And then na, 'di ba hindi lahat ng mga notebooks, yung mga lang, kung ano yung subject mo ngayon, hindi karamihan notebooks na dinadala mo, kasi more on talaga pag may mga assignment, pumupunta kami sa library. So ako syempre wala talaga akong preparation about that nung first year college ako. So pinahiram ako ng pinsan kong babae. Sabi niya sa akin, you can borrow this. Pwede mong ibalik mo na lang pag makabili ka na. So ako naman, I said to myself, okay. And marami talaga siyang bags, marami siyang bags, yung handbag, tapos as in talaga yung pang young lady talaga, 'di ba? Gosh. So ako naisip po sa ko, how I wish I have also those things. But I also think in my mind na I was really, na at my age, at 16, at the age of 16. But I think it's not an insecurity, but it's just like I have, nakita ko lang sa kanya na may mga bagay siya na sabi ko sa aking sarili na how I wish I have that also. But in other side of my thoughts, sinabi ko sa sarili ko, maybe one day magkakaroon ka rin ng ganyan.
Hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na araw o buwan or taon. In God's will. So, sabi ko sa sarili ko, okay. Parang kinakausap ko yung thoughts ko. Sabi ko sa sarili ko, okay. I know God, they have something for me. You know, yung para talaga sa akin. So, ihintayin ko yun hanggang dumating talaga yung right time na yun, 'di ba? Nang para na talaga sa akin. Yung katagang iyon, yun ang ginamit ko. So I never akong na-insecure sa ibang tao na na may mga kaibigan ako na nakakapang already na maganda yung kanilang mga buhay. Yung when I was in high school also, yung mga kaibigan ko, may mga classmates ko, may mga cellphone sila. Ako hindi, but hindi ko yun inisip. Hindi ko yun, never akong na-insecure about material things. Never akong na-insecure kasi palagi kong sinasabi sa sarili ko, kasi in my thoughts there always said may para din sa iyo. Hintay ka lang, may para din sa iyo. So, yun ang ginagamit ko palagi na, they have also something for me. So, I have to wait that. Sorry. So, in short, never talaga akong nainggit sa iba. Never akong nainggit kasi in my thoughts, kinakausap talaga ako ng thoughts ko na may para din sa iyo. So, yes, yung insecurity talaga, hindi mo yan talaga maiiwasan. Kasi iba-iba tayong mga tao na na may mga bagay na gusto natin, kung anong nakikita ng ating mga mata, na gusto talaga natin na magkaroon din tayo. But hindi natin iniisip na minsan din yung insecurity, pwede mo rin yang gamitin as a strength, as a inspiration. Nga na okay, sige, as a motivation also, kasi depende yan kung papaano mo kumbaga ini-interpret yung insecurity meaning, kasi may insecurity na kasamaan yung pag-interpreta mo, na makita mo yung isang kaibigan mo na mayroon din siya, na sasabihin mo, bakit ako wala? Sana magkaroon din ako ng ganyan. Pero hindi mo na naiisip na nagiging masama ka na. Tapos lumalabas na sa yung mga bibig ng mga kaibigan mo na sinisiraan mo siya kasi nga mayroon siya, kung anong mayroon siya. Tapos he is a very popular person na maraming nag-a-admire sa kanya, maraming nakikipagkaibigan sa kanya, and ikaw, mayroon ka rin mga kaibigan, tapos parang na-out of place ka kasi palagi siyang center of attraction, something like that. Or center of attention, something like that, sorry. So, 'di ba, parang yun, pero may may insecurity din na magagamit mo as a your motivation, just like me. Hindi ko ginawa yung insecurity ko to turn to kasamaan. Ginawa ko yun as my strength, as my motivation, and I always motivate myself that someday I will also have those all things. Maybe, I said to myself, maybe much higher than that. Kasi hindi lang sa magmamayabang ha. Yung cousin ko, she is a teacher. And ako dito, nung time na yun na naglilinis ako ng bahay, and then nung naglilinis ako in company, yung salary ko, kumbaga ika-convert sa Philippines, much higher than yung yung teacher na ka pa, tawag nito, yung nawawalan ka pa ng boses, tapos yung mga estudyante mo pa hindi nakikinig, mga hindi, yung wala bang mga galang, pero ako nag-uud ako ng inidoro, naglilinis ako ng I think it's not only 4, I think 21 or 23 rooms, plus kumbaga yung parang cafeteria nila, tapos mga office pa, kailangan namin yun linisin. Tapos yung salary ko is more than I think, kung hindi ako nagkakamali, kasi
dito sa kanila may sinasabing parang neto, kumbaga yung total talaga, as in total, kumbaga total talaga na walang kaltas, umaabot yung salary ko ng 80,000. But kasi may mga kaltas pa na, syempre may insurance din ako. So, nagkakaroon na lang ako ng mga 65,000, kumbaga. So, kumbaga sa Philippine money. So, ako naman, as I told to myself, parang nag-uud-ud ako ng ng inidoro, nag-uudod ako as in talaga, but my salary is, tapos yung talaga dito is hindi patay oras, hindi pareha sa Pilipinas na kahit tapos na yung lesson, dapat pag uwi mo ng bahay, mag-aano ka pa, maggagawa ka pa ng mga lesson plan for tomorrow and also for exam. And syempre, stress ka. Pero ako, I only work 6 hours and sometimes 5 hours or 4 hours. That's everyday na yan. But dito talaga sa kanila is, kung baga, mas maganda talaga dito magtrabaho. So anyway, yung insecurity talaga, ginamit ko yun as a motivation to myself, na I told to myself in my thoughts, thanks God, and sinabi sa akin na mayroon din para sa iyo. Maghintay ka lang, Joanne. Mayroon din para sa iyo. Don't be, don't be too rush, everything, just step by step, everything gonna be fine, and in the right time, in the right moment. Kung para talaga sa iyo, is para talaga sa iyo. And then I thought to myself, someday magkakaroon din ako ng ganyan na much higher sa kanila. So hindi ko yun ine-expect na I got blessings na yes, and yeah, dumating sa buhay ko yung asawa ko, and it's not only for material things na, yes, parang kasama na doon na binago niya yung buhay ko. If I compare my life, my situation, yung katayuan namin noon, compare now, well, I can say it's a really big difference, na may bahay na, may lupa at bahay na yung parents ko. And that's one of my dreams when I was a child. Kasi ako, when I was child, I never had dream to myself. Wala akong dream sa aking sarili. But to my parents, to my mom and to my papa, I have a big dream. For me, I have a big dream. And I'm very thankful and I'm proud of it that I did it. I just get the dream, na nakuha ko yun, I get successed. So, kasi deserving ng parents ko, deserving ng mama ko, ng mama at papa ko, kasi especially my father, na I know my father, I think I get it that to my father also, na hindi ko pinairal yung insecurity ko. Kasi yung papa ko, kung insecure yung papa ko sa mga kapatid niya, kasi yung papa ko, every time na pinapangakuan siya na bibigyan siya ng pedicab, bibigyan siya ng mga ng suporta, at sasabihin lang sa kanya, you have to wait. But naghintay yung papa ko, wala siyang natanggap na tulong galing sa kanyang kapatid nung nasa abroad pa yung tita ko, nasa Saudi Arabia pa yan. She is a nurse doon. And yes, kung yung papa ko, hindi na siya, kumbaga, nagdepende doon. Tapos sabi ng papa ko, kumbaga, wala na akong pakialam doon sa, sa mga ari-arian nila. Bahala silang mag-away-away, basta ako, I have my own ground, and I have my own house here, so I will protect this ground, these blessings na binigay ng anak ko. Ako yung bumili, kasi hindi ko mapapangalan yung pangalan ko sa Pilipinas, kasi nandito ako sa Belgium. So pinangalan ko kina mama at papa. So yes, I am very proud of it, and thanks God that my papa never talaga siya naging insecure. Kumbaga, pinakita niya talaga sa kanyang sarili na kaya niya buhayin ang kanyang mga anak. Wala talaga kaming natanggap na tulong galing sa auntie ko, na pinangakuan siya ng pinangakuan, pero hindi natupad. And then ako, of course, ako yung nagtutupad ng mga gusto ng papa ko as kumbaga, as makakaya ko, 'di ba? So, syempre, 'di ba? Like what I said,
kung pinapairal ninyo yung inyong insecurity, hindi talaga kayo aasenso sa buhay, 'di ba? Kung ang inyong insecurity gagamitin ninyo sa kasamaan, ah, hindi kayo aasenso. Just be humble. Kung baga, kung hindi mo man nakuha yung minimithi mo, wag na wag kang mag-aano ng tao, kung baga maninira ng tao, 'di ba? Kasi sasabihin mo, ayoko siyang umasenso sa buhay, so sisirain ko siya. Hindi ako umasenso, so I don't want also na makita ko siyang umasenso. So, syempre, kinalabasan, nagiging masama ka, pero hindi mo yun nakikita sa sarili mo. Kasi yung nakikita mo sa sarili mo, gusto mo rin maging higher sa kanya. Pero yung lumalabas talaga is lalo kang lumalabag na parang lumalagapak sa baba. Parang gusto mong tumaas, hindi ka tumataas, lalo ka lang bumababa. Kasi yung sarili mo, ikaw mismo ang nagdadala, ikaw mismo yung nagdradrag ng sarili mo sa pababa, 'di ba? So kung humble ka lang na that you are humble and do what is best for you, kung ano talaga ang gusto mo sa buhay mo, na wala kang inaapakan, at kung na gusto mo ikaw lang ang hindi mag-asenso kasama ng pamilya mo, yun, maraming blessings ang darating sa iyo. Maraming blessings ang papasok sa iyo. Kasi ako, yung sinabi ko sa sarili ko when I was young, I want to buy something for my parents. And if ever man na umasinso ako sa aking buhay, gusto ko hindi lang ako. Gusto ko iangat din ang aking parents. And kung mayroon man akong, kumbaga, may sapat na akong kakayahan, I can also lift up my brothers, It's okay. Na maaano ko talaga.